Nagwala ang JJK fandom matapos inirelease ang isa sa pinakamagandang chapter na ginawa ni Gege Akutami Sensei. Kung kaya't dahil sa lumabas na rin ang full chapter ng chapter 226 ay dito na natin masasaksihan ang sweet revenge na ipapamalas ngayon ni Gojo at mas maiintindihan pa ang ilan pang mga detalye sa nakaraan nating spoiler video na na-miss natin. This is Mr. Miken at i-review na natin ngayon ang round 3 sa one of the most anticipated fight of the series, Gojo versus Sukuna. Let's go! 大丈夫。僕最強だから。 Nagsimula nga ang eksena kung saan ay makikita si Sukuna dyan sa ibabaw ng kanyang shrine habang si Gojo ay napahawak naman sa kanyang leeg matapos magawa ni Sukuna ng mas-slice ito. Kung saan ay napasigaw naman si Yuji kasama ng iba pa natin mga bida na nababahala ngayon sa kalagayan ni Gojo. Pero tulad nga sa nabanggit natin sa nakaraan nating video na si Gojo ay may auto-reverse curse technique. At sa sumunod na nga na panel mga kaibigan ay may kitang mabilisang inihil ni Gojo ang kanyang leeg na mapuputol na sana. So grabe kung gaano kabilis ang slicing attack ganun din kabilis ang reverse curse technique ni Gojo. Dito ay napasabi naman si Kusakabing reverse curse technique. Wika naman ni Higuro manasabing pero kung nasa loob pa rin siya ng domain ni Sukuna magpapatuloy pa rin ngayon ang mga slashing attacks nito. To which ay sagot naman ni Chosong hindi raw sarado o walang barrier ang domain ni Sukuna. So madali lang daw para kay Gojong makatakas. Ayon naman kay Hakari na assuming daw na ang radius o lawak ng malevolent shrine ni Sukuna ay katumbas sa buong Shibuya ay kung sa bilis lang daw ni Gojo ang pagbabasihan masasabi niyang kakayanin daw talaga ni Gojo makatakas dito. Subalit sagot naman ni Kusakabe na wikang hindi raw dahil ang kanyang transportation technique ay gumagana umano sa pamamagitan ng paggamit raw ni Gojo ng kanyang infinity and by that ay upang makapag-teleport ay kakailanganin daw umano ni Gojong i-compress ang space pati ang coordinates nito para matransport ang kanyang sarili. At since nakaka-activate pa lang niya ng kanyang domain expansion na nasira ni Sukuna ngayon ay hindi pa raw makakagamit si Gojo sa kanyang curse technique dahil sa mahihirapan talaga ang isang sorcerer na gamitin muli ang kanyang curse technique after the activation of his or her domain expansion. Kaya tanong naman ni Miwang habang kinakabahan na wikang ibig sabihin, sagot naman ni Kusakabing ibig sabihin si Gojo ay nasa malubhang sitwasyon na raw. Maya-maya pa ay mabalik naman tayo kina Sukuna. Dito ay makikita si Sukunang nasa ibabaw pa rin ng kanyang shrine habang sa isipan naman ni Gojo ay naisipan niyang nagkamali siya doon sa Battle of Domain. Kaya na may hapang nakangiti dito si Sukuna ay pinaulan na pala niya ng sandamakmakang slicing attacks si Gojo. And as far as we remember na ang short effect pa naman ng domain expansion ni Sukuna ay pinagsamang cleave at dismantle. At talaga na may makikita natin ngayon ay pinaulanan si Gojo ng cleave at dismantle na attacks. Pero kitang-kita nyo naman mga kaibigan na hindi man lang nagawang mapaluhod ni Sukuna si Gojo. At sa isipan naman ni Gojo ay sabi niya ditong mas better ang performance ng kanyang curse technique kesa kay Sukuna. So hindi pa yan sapat para patumbayin si Gojo mga kaibigan kung kaya't sa walang pag-aalinlangan ay mabilisan ng sumugod itong si Sukuna ngayon na wikang sa tingin mo bang hahayaan kitang makatakas. At kitang-kita dyan na hinihil na ni Gojo ang kanyang sarili at duguan pa rin ang kanyang mukha na iniiwasan ang mga suntok ni Sukuna. Kasunod yan ay napakawala naman ng isang sipat si Sukuna na dito ay kaagad namang hinawakan ni Gojo ang paa nito at bumawi ng isang tuhod. And mind you mga kaibigan, habang nagipagpalitan pa rin ng mga blows dyan si Gojo patuloy pa rin ang slashing attacks ni Sukuna. So nagkikipaglaban ngayon si Gojo habang mini-maintain ang paggamit ng reverse curse technique para sabihang ihila ang mga sugat mula sa mga slashing attacks dito sa loob ng domain. Matapos yan ay may kitang kaagad namang nilak ni Sukuna ang kanyang sarili sa binti ni Gojo para i-takedown ito. Pero naghanda pa dyan si Gojo ng isang suntok na may naka-reinforce na curse energy at sinuntok si Sukuna na naiwasan naman ito. At kaagad na mabilis na dumistansya kay Gojo. At dito ay may kitang nakangiti itong si Sukuna mga kaibigan na sa isipan niya ay napasabi siyang despite daw sa patuloy na paggamit ngayon ni Gojo ng reverse curse technique napapansin niyang nakakagalaw pa rin ito ng maayos. So mapapansin natin nakaramdam ngayon si Sukuna ng ibang klase ng level of amusement sa pakikipaglaban kay Gojo. Samantalang sa isipan naman ni Gojo ay naoobserbahan niya na ang sentro ng domain ni Sukuna ay ang shrine nito at hindi si Sukuna. Meaning unlike sa ibang sorcerer na sa tuwing nag-a-activate sila ng domain expansion sila mismo ang sentro nito kung saan ay nalilipat nila ang coordinates ng barrier gaya ng ginawa ni Hakari noon na nilipat niya ang kanyang barrier sa may dagat. At dito dahil sa ang shrine nga ang sentro ng domain expansion ni Sukuna it means ang lawak nito ang nasasakupan nito ay hindi namumove since na hindi naman nalilipat ni Sukuna ang lokasyon nitong shrine. Pero na lang kung eventually makikita nating nalilipat pala ito ni Sukuna na kung ganyan man ang mangyayari ay medyo madadagdagan na naman ang pagiging OP ng domain expansion ni Sukuna. So kung may mag-a-attempt man natataka sa loob nitong domain ni Sukuna kakailanganin pa ni
Sukunang sumugod para pigilan ito since na may escaping route nga ang kanyang domain. At yan ang nakikita natin ngayon mga kaibigan nung nakita ni Sukunang sinasabayan ni Gojo ang bilis ng kanyang slashing attacks sa bilis din ng kanyang pagpe-perform ng reverse curse technique. Kaagad siya nag-engage sa hand-to-hand combat upang maging busy si Gojo at hindi makatakas. Matapos niyan mabalik naman tayo kina Yuji. Dito ay tanong naman ni Yuji na wikang ang shrine na yan. Ano ba raw mangyayari kung wawasakin ito? Sagot naman ni Kusakabe na usually ang mga bagay raw na makikita sa inner domain ng isang sorcerer ay wala o manong special meaning. In other words, ay may kukumpara raw ito sa bagay na hindi nag-i-exist in the first place. Nadagpa ni Maymay na kung ang shrine ay isa lang daw manong symbol, masasabi niyang hindi raw nila ito kayang wasakin. At kung subukan man nila, wala rin dong meaning ang pagwasak dito. At kung ikukumpara ito sa ibang domain na ang center ang sorcerer mismo, na kung mamatay man ang may-ari ng domain ay masisira din ang barrier, since na dito mga kaibigan na ang domain ni Sukuna ay walang barrier, ay perhaps ay naisipan ni Yuji na ang pagsira sa shrine ay ang susi para mawala ang domain expansion ni Sukuna. Pero that's not really the case dahil dagdag pa ni Maymay na kung may papel man ang shrine ni Sukuna tulad na lang na kung sisirain ito ay mawawala din ang kanyang domain. Matagal na sanang winasak ito ni Gojo since na nababasa o nakikita ng kanyang 6 eyes ang mga bagay-bagay tulad na lang sa flow ng curse energy na dahil sa nakikita niya ito ay nababasa niya rin ang curse technique ng isang sorcerer na ipapaliwanag pa natin maya-maya. So matapos yan mga kaibigan ay nang narinig ni Kirara ang kanilang pag-uusap dito ay dito ay napasigaw siya na wikang grabe na raw, so wala na raw talagang options dito si Gojo. Maya-maya pa habang nagpapanik dyan si Kirara ay biglaan naman nag-activate si Gojo ng new shadow style simple domain na labis na ikinagulat ni Kusakabe. Kaya namin napatanong naman si Yuji na wikang, di ba sabi raw ni Gojo noon na hindi raw siya marunong nito? Sagot naman ni Kusakabe na hindi naman daw sa hindi marunong si Gojo ang gamitin ang simple domain. Ang ibig raw sabihin ni Gojo noon na hindi niya kayang ituro ito dahil ang henyong tulad daw ni Gojo na nakakagawa ng simple domain from the very beginning ay hindi raw talaga suitable sa pagtuturo. Kung kaya't sabi naman dito ni Making dapat hindi raw pala si Gojo ang pinapahandle sa mga first year students ng Jujutsu Tech. At ayon pa dito ay Kusakabe habang may kita dyan si Gojong unti-unting hinihila ang kanyang sarili ay wika niyang kinakansila daw ngayon ni Gojo ang short effect ng domain expansion ni Sukuna by using his simple domain. At the same time ay hinihil pa rin doon ni Gojo ang kanyang sarili gamit ang reverse curse technique while simultaneously gumagamit din ngayon si Gojo ng curse energy manipulation. At dito ay makikita si Sukuna nang nakatingin kay Gojo habang hinihil ang sarili nito sa loob ng kanyang simple domain. Ay naman kay Choso na dahil sa napaka-low raw ng curse energy output ng simple domain ngayon ni Gojo ay masabi niyang saglit lang daw ang duration ng simple domain na to na nasa loob ng domain ni Sukuna. Na matapos niyan ay nang na fully healed na nga si Gojo ay unti-unti namang nawawala ang kanyang simple domain. At dito'y sumugod na si Sukuna ng isang suntok na kaagad namang iniwasan ni Gojo. Matapos niyan ay nang papawala na talaga ang simple domain ni Gojo ay dito'y nagawa namang ma-slice ulit ni Sukuna ang buong katawan ni Gojo pati ang kanyang ulo. Na napasabi naman si Choso na wikang, sabi ko na nga ba. Kaya na may upang pigilan ang continuous slashing attacks ngayon ni Sukuna ay sa pangalawang pagkakataon ay dito'y nag-activate na naman si Gojo ng simple domain. Wika naman ni Sukuna ang boring naman daw. Dito'y gulat namang nakatutok si na Yuta, Kashimo at Hakari. Nasabi pa ni Kusakabing bakit? Dahil tumigil na pala mga kaibigan ang paghihil ni Gojo na makikitang nag-attempt na siya ngayon ng isang sipa kay Sukuna na pasimple lamang nitong blinak. Kaya namin napasabi dyan si Inong, teka, what if kung sumapaw naman si Yuta dyan mga kaibigan na wikang hindi na uubusan ng curse energy si Gojo Sensei. Tugon naman ni Ino na nababahala na wikang oo, hindi raw pero isang assumption lang daw yon kung under normal circumstances. Pero ngayon na matapos ni Gojo ma-activate ang kanyang domain expansion at patuloy na gumagamit ng reverse curse technique na bumabawas ng doubling curse energy, masasabi niyang sa current state ngayon ni Gojo ay pagod na raw ito. At isa pa, si Sukuna raw ngayon ang umaatake. Matapos niyan nang papawala na naman ang simple domain ni Gojo na ngayon vulnerable na naman si Gojo sa mga slashing attack si Sukuna ay dito ay makikitang papatalon na ngayon si Gojo patungo kay Sukuna mga kaibigan. At habang kasalukuyan na naman siyang tinatagtad ngayon dito ng slicing attacks, inapasabi dito ang narrator na wikang matatalo na nga ba si Gojo. Na matapos yan ay maya-maya pa gawa ni Gojo makadikit kay Sukuna ay kinagulat naman ni Sukuna dahil biglang bumilis ngayon ang pagkilos ni Gojo na hindi nga niya na-anticipate ang pagtalon nito. Na dahil dyan eto na, biglang nagsalita si Gojo
Gojo na wikang reverse curse technique. Sabay nag-finger gun kay Sukuna, isang napaka-badass na pose. Na dito'y for the first time after sa time skip mula nung JJK0 ay ngayon ko palang nakita ang ganitong reaksyon ni Yuta nang makita niya ang ginawa ni Gojo dito. At napasabi dito si Yuta na wikang paano naging posible yan. Ang rason naman na hindi pala nahihil ni Gojo ang kanyang sarili kanina ay dahil sa ang hinihil pala ni Gojo gamit ang reverse curse technique ay ang kanyang curse technique pala. Na ngayon naiimposiblihan pa rin si Yuta sa kung papaano ito na pull off ni Gojo. At matapos niyan ay makikita na si Gojong nakangiti at inactivate ang kanyang reversal red na curse technique na wika niyang red na nagpatagsik dyan kay Sukuna. Isang pangmadali ang reversal red ang natanggap ni Sukuna na wumasak sa halos kalahating mukha nito. Pero makikita nakangiti pa rin si Sukuna mga kaibigan. Samantalang si Gojo naman ay umusok na ngayon ang katawan mga kaibigan na nag-heal sa kanyang mga sugat sabay sabing what a pain in the ass. So dito'y nagbalik na ang curse technique ni Gojo. At isang napakalaking disrespect ang ginawa ni Gojo dito kay Sukuna mga kaibigan. Dahil ikaw ba naman ang magulpe sa loob mismo ng sarili mong domain na kahit anong gawin ni Sukuna kanina ay hindi pa rin niya mapatay-patay si Gojo. Ibang klase talaga ang auto-reverse curse technique ni Gojo na kayang tumangke sa isa sa pinaka-oping sure hit effect na meron ang isang domain. At isa pa, sa ngayon, bumalik na ang curse technique ni Gojo. Kung kaya't pwede niyang gamitin ang kanyang teleportation technique as well as ang kanyang bagong ability na so far ay hindi pa niya pinapalabas. Pero despite sa lahat ng yan mga kaibigan ay masabi pa rin nating marami pang nakatagong alas si Sukuna dahil kahit na nakita natin ang domain nito, di pa rin naman natin nakita kung ano talaga ang kanyang curse technique. Isa pa, may 10 shadows technique pa si Sukuna at isama mo pa ang regalong binigay ni Yuruzu noon na maaaring gagamitin ni Sukuna sa labanang to. However, base naman sa nabanggit ko kanina na dahil sa kayangan ng 6 eyes ni Gojo na basahin ang flow ng curse energy ay dahil dito ay naghihintulot ito sa kanyang malaman ang curse technique ng isang sorcerer. So masasabi kong posibleng may idea na ngayon si Gojo sa curse technique ni Sukuna. Kaya napaka-exciting talaga kung paano mag-a-unfold ang labanang to mga kaibigan. At dyan muna natin tatapusin ng video sa last panel na to. Kaya kung nagustuhan nyo naman ang ating video can I get a like, follow, subscribe na rin upang di kayo mahuli sa mga latest nating uploads. Maraming salamat at bago muna natin tatapusin ng video, shoutout sessions muna tayo. Maraming salamat and see you guys again on my next video.